Okay? Batch 1, batch 2, okay oh. Makinig na. So, ang pag-aaralan natin ngayon about transistor and diode. Ha? Zener at saka Mylar. Yung capacitor, pwede natin isingit na natin yung capacitor. Capacitor. Unahin natin yung transistor. Natawag ko na ba sa isang buwan? Pangalan niyo? Second batch? So, unahin natin yung transistor. Yung transistor daw ay merong dalawang klase. Ang dalawang klase ng transistor is NPN, PNP. Naturo na ba ni Sira dito? O alam niyo na pag-testing ito kung sira o buo. Ilang beses pumapalo? Kalimutan na. Tatagal. So, ang gagawin natin, yung first batch, ituturo ko sa kanila ngayon kung paano ang buo at saka paano ang sira. Pero ipapaliwanag ko kung alin ang base collector emitter nito. Kayo, bago kayo magtapos sa mga pang-siyam na araw nyo, doon ko naman sa inyo ituturo. So, sila muna ituturo ko sa kanila yung actual. So, tingnan natin daw ang kuwan. Ang transistor ay may base collector emitter. Ang ibig sabihin ng B is base. Ibig sabihin ng C is collector. Ang P is emitter. So, kaya tinawag siya ng NPN, PNP, tsaka paano natin malalaman kung ano ang PNP at saka NPN. So, ang PNP ay mayroong dalawang letra. A, B, C, D yan. Alin dun sa apat, yung dalawang letra ng transistor na PNP. Bibigyan ko kayo ng... Okay. Yung NPN daw, yung NPN, ano meaning ng NPN? Negative, positive, tama. Yung PNP, okay, so, yung PNP daw is negative, positive, negative. Yung NPN is negative, positive, negative. Parang binaliktad lang, lolo ko lang tayo. Yung NPN pala ay meron letter D. Meron siyang letter C. Ngayon, kung babasihan natin, paano natin malalaman kung nasan yung base collector emitter? So, ang NPN ay D at saka C. Yung PNP ay may A at saka B. So, ang PNP pala, ang letter ng PNP is letter A at saka letter B. Ang NPN naman is letter D, letter C. So, ayan ang meaning yan. Malalaman natin yan kung alin ang negative at saka positive. Tuturo ko mamaya sa inyo yan. Tapos sa inyo din sa last. Dako naman tayo dito sa kuwan, sa diode. Ang diode naman, may tinatawag tayo sa diode na one direction. Pag sinabi ng one direction, ano yung ibig sabihin? Isang flow lang siya. Isang flow. Halimbawa, sinester natin to. Dapat papalo to yung diode isang beses lang. Isang beses lang Ngayon, pag dalawang beses pumalo to sa test rod, alam niyo yung test rod, yung yung wire na negative at positive. Pag pumalo yan parehas, ibig sabihin, route. Route na yan. Pagbaliktaran. Pero pag isang beses pumalo yan, good siya. Tandaan mabuti Pag hindi siya pumalo, maski baliktaran, ano mangyayari? Route gihapon. Dapat isang beses lang. Pag isang beses pumalo, good siya. So, yun lang naman yung paliwanag ng diode. Etong isa, bakit meron zener pa? Ito tawag dito zener diode. Gihapon Alam niyo na ba to? Nakita niyo na sa libro to o nakita niyo na sa hindi pa? Okay. Mamaya makikita niyo to. Yung batch 1, yung batch 2, pang niya. Kaya lang, itinuro ko para hindi na ako magtuturo sa inyo sa pag 9 days nyo. So, ang zener diode daw ay, makikita ng zener diode, may kulay pula nito, may kulay itim, may kulay... May late, dumating. Ito, yung dalawa.
Paano ang series? Oh, parang nag-emote ka ng teleserye sa Kwan. Yung si Kwan, Tanggol. Series yun, di ba? Pinanonood natin. Oh. Ay, yung parallel, ano? Ha? Ang parallel na tinatawag, kung pupunta ka sa negative, positive, doon mo yung ilalagay. Tak. Kaya lang, hindi ka pwede maglagay ng wire, puputok. Di ba? Kailangan may resistan, erosion, ang mga ang voltahe nyo, ay ang mga resistan nun. Yan, mga 5.5 meg, 1 meg, 480 resist 480 ohms. Yan. Ay, K pala, hindi ohms sa K. Kasi pag ohms masusunog. Pag K, taas na resistan yan. Okay? Or, merong polarity. May negative, positive yung capacitor. Itong mylar at saka ceramic, wala, at saka picofarad, wala siyang polarity. Ha? Ngayon, paano daw natin malalaman ang mylar kung sira o raot o dire? Ha? Ito naman ang kuha ng mylar. Ang mylar, dapat hindi siya shorted. Dapat open siya. Pag open siya, ibig sabihin, good. Pag pumalo siya, sira. Pero pag ang mylar, nakabit mo na, parang duda ka, merong nangyayari para sa mylar eh, na pag kinabit mo, Pasitor ka pa? Sitor ka pa. Hindi ba yun?